62. Marunong ka bang magbasa at magsulat ng Ingles? Oo. Isang misteryo ang bumalot sa bansa. Ngayon, unang beses nagsalita ang akusadong mamamatay tao at mas nakakabahala ang katotohanan kaysa inaasahan. Ikaw ba ay kusang loob na umamin ng kasalanan ayon sa iyong kagustuhan? Oo. Isang kasunduan, isang pangako. At ngayon, ang asawa ng Gilgo Beach Killer ay may sasabihin. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Alam mo, bago tayo pumasok sa napakakilabot na kasong ito tungkol sa mga serial killing sa Gilgo Beach, gusto ko munang ikwento sa iyo ang isang app na ginagamit ko at talagang gusto ko. Ang tawag dito ay Upside. At ang Upside ay magbibigay sa iyo ng cashback sa mga bagay na binibili mo araw-araw tulad ng gasolina, groceries at takeout. Heto ang kailangan mong gawin. I-download mo lang ang Upside ng libre. I-claim ang offer sa alinman sa mahigit 100,000 lokasyon at magbayad gamit credit card. I-verify ang purchase at makakatanggap ka ng cashback. Halimbawa, kung kailangan ko ng gas o mag-takeout, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas na agad ang pera sa app at pwede ko na ilipat sa bank account ko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $154 pabalik kada taon na talagang kamangha-mangha. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen at gamitin ang promo code na CrimeFix para sa dagdag na 25 sentimo bonus kada galon ng unang tangke ng gasolina. Matagal nang may misteryo sa Long Island kung saan ilang kababaihan ang nawala at kalaunan ay natagpo ang pinaslang. Ngayon, nalutas na ang misteryo. Inamin na ni Rex Herman ang pumatay sa mga kababaihan, ang kanyang mga krimen matapos magmatigas ng ilang taon. Si Rex Herman, masasabi nating siya na ang Long Island serial killer. Ang kasong ito ay nagsimula pa noong mga unang taon ng dekada 90 at talagang nakakatakot. Bago ko talakayin ang formal na pag-amin ng pagkakasala ni Rex Herman, pag-usapan muna natin ang mga biktima at paano tayo nakarating sa araw na ito. Lahat ng babae ay may pagkakapareho, maliliit, magaganda, at ang ilan ay naging sex worker. Naniniwala ang mga detektibo sa Long Island na iisang tao tinawag na Long Island serial killer ang may gawa ng mga pagpatay. May mga pamilyang nagmamahal sa 8 babaeng ito, ngunit silang lahat ay sinaktan ng isang halimaw na ginamit at itinapon sila, ang ilan ay iniwan pa sa Ocean Parkway, malapit sa Gilgo Beach. 4 na babae ang tinawag na Gilgo 4. Nawala si Maureen Brainerd Barnes noong 2007. Nawala si Melissa Bartholomew noong 2009. Pinatay sina Megan Waterman at Amber Costello noong sumunod na taon, 2010. Natagpuan ang mga labi ng lahat ng babae noong Desyembre 2010 sa Gilgo Beach. Binalot sila sa tilang sako. Sa dokumento ng korte, inilarawan kung paano tinalian ng sinturon ang ibabang katawan ni Maureen Brainerd Barnes. Ang bukle ay may inisyal na WH na pinaniniwalaan ng mga investigador na maaaring inisyal ng ama ni Rex Heuermann, si William Heuermann. Noong Abril 2011, natagpuan din ang ilang bahagi ng mga labi na kalaunan ay nakilalang kay Valerie Mack, malapit sa Ocean Parkway sa Gilgo Beach. Noong Nobyembre 2000, may mga mangangasong nakakita ng ilang labi ni Mac sa mga itim na trash bag na nakatali ng lubid ang katawan, binti at braso. Matagal siyang kilala bilang Jane Doe No. 6 bago natukoy ang kanyang pangalan gamit ang DNA testing. Halos 13 taon ang lumipas sa kabila ng mga pagkakamali sa investigasyon. Ngunit dahil sa DNA at cellphone technology, nakilala rin ang halimaw na ng biktima ng mga babae bilang si Rex Herman. Si Herman, isang arkitekto mula Massapequa Park, Long Island, ay araw-araw bumiyahe sa Manhattan para magtrabaho. Nakatira siya sa maliit na bahay ng kanyang mga magulang. Sabi ng mga piskal, ginamit nila ang DNA mula sa pizza crust na itinapon niya para iugnay siya sa mga hiblang buhok na nakuha mula sa ilan sa mga biktima. Ang iba pang mga buhok ay natukoy na pagmamayari ng kanyang anak na babae at asawa. Sinabi ni Heuermann na inosente siya. Pagkatapos akusahan siya sa mga pagpatay sa Gilgo 4, nagpatuloy pa rin ang investigasyon at trabaho ng grand jury. Natagpuan ang mga labi ng iba pang mga babae, hindi lang sa Gilgo Beach, kundi pati na rin sa iba pang mga lugar sa Manorville. At noong Hunyo ng 2024, kinasuhan ng grand jury si Rex Herman para sa pagpatay kay Jessica Taylor noong 2003 at kay Sandra Costilla noong 1973.
Natagpuan ang bungo, kamay at bisig ni Taylor sa Ocean Parkway, malapit sa Gilgo Beach, sa parehong lugar kung saan natagpuan ang Gilgo 4, mga 1 milya pa sa daan. Ang natitirang mga bahagi ng kanyang katawan ay natagpuan ilang taon na ang nakalipas noong 2003 at ang ilan sa mga bahagi ng kanyang katawan ay pinutol-putol sa Manorville. May hibla ng buhok na nakita sa tilang binalat sa kanya. Noong Nobyembre 1973, natagpuan ng 2 manganggaso ang katawan ni Sandra Costilla sa North Sea. Sa aplikasyon ng piyansa para kay Herman, si Costilla ay natagpuang nakatihaya, nakaunat ang mga braso sa itaas ng ulo at may maraming saksak sa mukha, dibdib, hita at ari. Noong Hunyo ng 2024, inanunsyo ni DA Ray Tierney na ayon sa DNA, si Rex Heuermann ang pumatay sa mga babae. Ipinakita sa talaan ang resulta ng pagsusuri sa buhok na nakuha sa 5 babae. Natagpuan ang buhok ni Rex Heuermann kina Sandra Costilla, Megan Waterman at Jessica Taylor. Buhok ng asawa at anak ni Heuermann ay natagpuan kina Amber Costello, Megan Waterman at Maureen Brainerd Barnes. Natagpuan kay Sandra Costilla ang isang buhok ng dating kasintahan ni Heuermann. Si Heuermann ay kinasuhan ng pagpatay kay Valerie Mack matapos maiugnay sa kanya ng mga piskal gamit ang DNA mula sa mga buhok na nakuha sa katawan nito. Gusto kong linawin na ayon sa DA, sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi siya naniniwalang sangkot ang asawa, anak na babae o dating kasintahan ni Heuermann sa mga pagpatay sa mga babaeng ito. Ayon kay Ray Tierney, nasa labas ng bayan ang pamilya ni Heuermann nang maganap ang mga pagpatay sa tahanan nila. Sa investigasyong ito, natukoy ng DNA testing si Karen Vergata bilang biktima. Nawala siya noong araw ng mga puso 1,900 at 76 sa edad na 34. Matagal siyang kilala bilang Fire Island Jane Doe matapos matagpuan ang kanyang mga binti noong Abril 1976. Noong 2011 natagpuan ang kanyang bungo sa Toby Beach, Nassau County. Hindi kinasuhan si Rex Heuermann sa pagpatay kay Karen Vergata, pero naging suspect siya matapos maaresto. Bukod sa DNA na nag-uugnay kay Heuermann sa mga pagpatay, binanggit ni DA Tierney na may iba pang ebidensya gaya ng deskripsyon mula sa isang saksi, digital na ebidensya at mga magasin at balita tungkol sa mga pagpatay na natagpuan sa bahay ni Heuermann. Ayon sa dokumento ng piyansa, noong 2024 natagpuan ng mga piskal ang marahas na pornografiya gaya ng bondage, torture at kamatayan sa elektronikong kagamitan ni Heuermann. At sinabi nilang na-recover nila ang isang dating naburang dokumento ng pagpaplano na nasa computer ni Heuermann mula 2002 hanggang 2004. Ang dokumento ay may mga kategoryang problema, supply, DS at TRG. Ayon sa mga investigador, ang DS ay dump sites at TRG ay target. Sa ilalim ng mga problema, maraming bagay ang nakalista, kabilang ang DNA, marka ng gulong, mansa ng dugo, fingerprint, saksi, pagsubaybay sa pinagmula ng mga supply, bakas ng sapatos, paghinto ng pulis, at marami pang iba. Ang listahan ng mga supply ay parang mga bagay na maaring gamitin para pahirapan ng isang tao o maglinis o panatilihing malinis. Mga booties, lye o aceto, police scanner, lubid o tali, lagari, medical gloves, panglinis ng drain, photo film, at sa ilalim ng DS, DS Isa Mill Road, lugar ng basurahan. Next time, pagsisiyasat ng mga lokasyon ng basurahan. Sa TRG, Tiisa may pangalang Megan na may tandang pananong. Ibig bang sabihin nito si Megan Waterman? Hindi natin alam. Napatay siya ilang taon matapos gawin umano ang dokumentong ito. Nasa dokumento rin na small is good. Ang Gilgo 4 ay palang maliliit ang pangangatawan. Isa pang dokumento ang tumalakay sa pre-prep, prep at post-event. Kasama sa pre-prep ang inspeksyon ng sasakyan, pagmamanman at pagsuri ng mga ulat ng panahon. At sa prep, nakalista ang holding area, build table, crossbar at hardpoint. Ayon sa dokumento ng piyansa, ang hardpoint sa bondage ay isang nakapirming attachment point sa kisame na sumusuporta sa bigat ng isang tao na isinasabit sa ear. Tinangkang maibasura ni Rex Heuermann ang DNA evidence dahil iginiit niyang inosente siya, pero natalo siya. Ang DNA ebidensya ay ipapakita sana sa paglilitis niya na magsisimula ngayong Setyembre. Susunod na po, Hukom. Ngayon, nagbago ng isip si Heuermann at binago ang kanyang plea. Sa talaan, kasama ang bilang 8, Rex Heuermann. Uunahin ko muna ang mga waiver, ayos ba? Para sa akusadong si Michael Brown,
Ang pagkaunawa ng opisina ng District Attorney ay aamin ang akusado sa 7 bilang sasakdal, particular sa bilang 1 hanggang 3 at bilang 7 hanggang 10. Ang bilang 4 hanggang 6 ay ibabasura bilang kabayaran sa oras ng paghatol sa akusado. Bilang karagdagan sa pag-amin at pagtanggap ng kanyang aktwal na kasalanan, pati na rin ang lahat ng elemento ng bilang 1 hanggang 3 at 7 hanggang 10 ng sakdal. Sumasang-ayon ang akusado na kahit hindi siya kinasuhan ng krimen ito, aaminin niyang sinadya niyang patayin si Karen Vergata at dinala at iniwan ang mga labi nito sa Suffolk County noong 1976. Sumang-ayon ang opisina ng taga-usig ng distrito na kapalit ng pag-amin ng akusado sa bilang 1 hanggang 3, 7 hanggang 10 ng sakdal at sa hindi kinasuhang pagpatay kay Karen Vergata. Inirekomenda ng opisina ng taga-usig ng distrito ang sumusunod na sentensya. Bilang 1 hanggang 3, unang antas ng pagpatay. Pinakamataas na parusa ay habambuhay na kulong na walang parol at sunod-sunod na pagpapatupad. Bilang 7 hanggang 10, ang pinakamataas na parusa ay 25 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong na sunod-sunod na ipatutupad sa isa-isa at sa mga sentensya sa bilang 1 hanggang 3. Upang ibuod ang nabanggit na sentensya, pumapayag ang akusado na maglingkod ng 3 sunod-sunod na habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Para sa bilang 1 hanggang 3, 4 na makakasunod na sentensya ng 25 taon hanggang habambuhay na pagkakakulong ang ipapataw at isasagawa ito ng sunod-sunod. Kung aminin ng akusado ang pagpatay kay Karen Vergata, sapat ng pag-amin at kasunduang ito para saklawin ang pagpatay kay Karen Vergata na hindi pa naikakaso. Kapalit ng lahat ng nabanggit na pag-amin, wala nang magiging karagdagang kaso kaugnay sa pagpatay sa nabanggit na 8 biktima. Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Warderman, at Amber Costello. Aminin ng akusado sa salita at sulat na natanggap niya ang marami at sapat na mga isiniwalat na ebidensya para makapagdesisyon ng matalino sa kanyang pag-amin na yon. Tatalikuran din ng akusado ang anumang pagtutol sa pagsunod ng District Attorney sa Artikulo 245 ng batas sa kriminal na pamamaraan. Sumang-ayon din ang akusado na bawiin ang lahat ng mosyon na kasulukuyang nakabinbin sa harap ng hukuman na ito. Ayon sa nakasaad sa nakasulat na pagtalikod sa karapatang umapela, pumapayag ang akusado na talikuran ang kanyang karapatang umapela, kabilang dito ang desisyon ng hukuman ukol sa pandaraya, pati na rin ang anumang pag-aangkin na labis ang parusang ipinataw ng hukuman na ito. Kinilala ng akusado na siya ay lubos na ipinaalam ng mga abogado tungkol sa mga karapatang isinusuko niya at ang pagtalikod ay voluntaryo at may ganap na kaalaman upang makuha ang benepisyo na hindi maparatangan sa pagpatay kay Karen Vergata o ibang kasong may kaugnayan sa pagkamatay ni Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Warman, Amber Costello, at Valerie Mack. Jessica Taylor at Sandra Castilla. Dumating na ang oras para kay Rex Horman na ngayon ay umamin bilang Gilgo Beach serial killer na sagutin ang mga tanong ng hukom. Gene Brown? Pwede po bang tanggalin muna ang poses niya sandali para lang makapirma siya sa media? Hughes. Sige. Rex, ipirmahan natin ito. Pumirma ka dito, pakiusap. Ginoong Human, bago ko tanggapin ang iyong formal na pag-amin, may ilang tanong ako para sa iyo. Malinaw at simpleng mga tanong lang ito, pero kailangan ko silang itanong. Ayos na ba? Opo, kagalang-galang. Ilang taon ka na? 62. Marunong ka bang magbasa at magsulat ng Ingles? Oh. Napag-usapan mo na ba ang kasong ito kasama ang iyong abogado? Oo, napag-usapan na namin. Nagkaroon ka ba ng sapat na oras para pag-usapan ang kaso nito kasama ang iyong abogado? Oo, napag-usapan na namin. Matapos ang pag-uusap ninyo ng iyong abogado, pakiramdam mo ay mas makapabuti para sa iyo na umamin ng kasalanan kaysa duman sa paglilitis. Opo, kagalang-galang na hukom. Nasiyahan ka ba sa serbisyo ng iyong abogado sa kaso nito? Opo, nasiyahan po ako. Kailangan kong sabihin na ang mga abogado sa magkabilang panig ng kaso nito ay napakahusay, hindi kapanipaniwalan mga abogado. Naiintindihan mo ba na sa pamamagitan ng pag-amin ng kasalanan sa isang kaso, pareho lang yon na parang nilitis ka at napatunayan na kasala ka sa kasong yon? Opo, kagalang-galang na hukom. Naiintindihan mo ba na sa pag-amin ng kasalanan, isinusuko mo ang isang napakahalagang mga karapatan? Opo, kagalang-galang na hukom. Ngayon, kabilang sa mga karapatan ito, ang iyong karapatan sa paglilitis sa harap ng burado ng korte. Karapatan mong hilingin na magharap ang prosekusyon ng ebidensya at mga saksi upang patunayan ang iyong kasalanan ng lampas sa makatwirang pagdududa.
Karapatan mo usisain ang mga saksing yon at karapatan mo magpatotoo para sa iyong sarili o manatiling tahimik. Karapatan mong tumawag ng mga saksi o magharap ng ebidensya para sa iyong sarili. Naiintindihan mo ba ang mga karapatan yon? Gaya ng ipinaliwanag ko. Naiintindihan mo ba na kapag umamit ka ng kasalanan, isinusugo mo ang mga karapatan yon? Opo, interesante ang susunod dahil tinalakay ni Michael Brown ang isang kondisyon ng pag-aming ito. Ngayon, maliban sa pangako nasa record, may iba pa pang nanako sa iyo, ako, ang abogado mo, ang taga-usig, o iba pa kapalit ng iyong pag-amin. Ang tanging nais kong isingit, US ayon kay Gino ang Tierney kapalit ng mga pag-amin natin ngayong umaga. Wala nang isasampang bagong kaso sa 8 biktima na binanggit niya. Obligado rin ang aking kliyente na lubos, tapat at patas na makipagtulungan sa Behavioral Analysis Unit ng Federal Bureau of Investigation bilang bahagi ng ating napag-usapan. Meron pa bang ibang mga pangako, Matthew? Wala na bukod sa mga sinabi ko na. Kusang loob at ayon sa sarili. Mo kagustuhan ka bang umaamin ng kasalanan? Sige, papanumpain na ang akusado. Hindi pinayagang i-record ang bahagi ng pagdinig kung saan formal na umamin at sumagot sa tanong si Rex Herman tungkol sa mga krimen. Kaya si Rex Herman bilang bahagi ng kanyang pag-amin ng kasalanan ay nangakong makikipagtulungan siya sa Behavioral Analysis Unit ng FBI. Ilang dekada nang pinag-aralan ng unit na yon ang mga serial killer para maintindihan kung paano sila naging mamamatay tao, umaasang mapigilan ang susunod na krimen at mas mapabilis ang paghuli sa kanila. Matapos ang pagdinig, maikling nagsalita si Asa Ellerup at sinuportahan ng asawang si Rex Herman matapos ang pag-aresto. Dasal at simpatya ko para sa mga biktima at pamilya nila. Hindi masukat ang kanilang pagkawala. At dapat nakatuon sa kanila ang pansin sa oras at sandaling ito. Nais kong hilingin na bigyan ng kaunting privacy ang aking pamilya habang dumaraan sila sa napakahirap na panahong ito. Ipinaliwanag ng abogado ni Rex Herman kung bakit umamin sa kasalanan ang kanyang kliyente. Hindi ko maaaring ibigay sa inyo ang aming mga pag-uusap na kumpidensyal. Pero sasabihin ko sa inyo na dumating sa punto ng depensang ito na sinabi ni Rex, gusto kong umamin ng kasalanan. Sasabihin ko ito. Tiyak marami siyang alalahanin at dahilan, kaya ayaw niyang ituloy ang paglilitis at nais umamin ng kasalanan. Gusto niyang iligtas ang pamilya ng mga biktima sa hirap ng paglilitis at pati ang sarili niyang pamilya sa ganitong pagsubok. Kaya alam ko na nagkaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng kanyang mga kapamilya at niya mismo tungkol doon habang tumatakbo ang depensa. Oo. Ngayon, lilipat ako sa isang taong 16 na taon nang nagbabalita sa Gilgo Beach serial killer case. Kabisado niya ito sa loob at labas. Siya ay investigative reporter ng Law and Crime, Kristen Thorne. Kristen, alam kong nasa labas ka ng korte sa Suffolk County. Gusto ko munang marinig ang reaksyon mo tungkol kay Rex Herman na binago ang guilty plea niya matapos niyang matagal ng igiit na hindi niya ito ginawa. Angela, tingin ko hindi nakakagulat ito. Malapit na ang trial sa Setyembre, kaya lalo nang naiipit si Rex Herman. Ang kanyang abogado ay pilit na pinatatanggal ang DNA bilang ebidensya. May mga buhok na natagpuan sa iba't ibang biktima na malinaw na naiuugnay kay Rex Herman. Kahit anong pilit ng defense attorney niya, hindi niya napawalang bisa ang ebidensya. At sa tingin ko, iyon ang isa sa mga huling pako sa kabaong na alam na talaga ni Rex Herman na wala na siyang lusot dito. Sa totoo lang, nagulat si Anjanette dahil alam namin ang tungkol sa 7 pangpatay na kinasuhan siya. At ngayon, sa plea deal na ito, umamin siya na pumatay pa ng isa pang babae, ikawalong babae. Ngayon, hindi siya kinakasuhan doon. Diyan, nagiging medyo komplikado ang batas. Pero inamin niya na pinatay niya si Karen Vergata. Siya ay isa sa mga inaakala naming bahagi na ng pattern na ito. At ngayon, ngayong araw, kinumpirma ni Rex Herman na sinakal niya ang mga ito. Isa-isang binanggit ng district attorney na si Ray Tierney ang bawat pangalan ng babae at tinanong, paano mo siya pinatay? At sa bawat pagkakataon, sinabi niyang sinakal niya at pagkatapos ay inamin niya na itinapon niya ang mga bangkay sa iba't ibang lugar at pinuputol-putol ang ilan sa mga ito. At Kristen, mukhang habang tumatagal ay binago niya ang paraan ng paggawa ng krimen.
Pinagputol-putol niya ang ilang biktimang pinatay noong unang bahagi ng dekada 90. Alam mo, si Sandra Costilla, hindi siya pinagputol-putol. Pero si Karen Vergata, gaya ng sinabi mo, ay pinagputol-putol. Pati na rin si Jessica Taylor at si Valerie Mack din. Pero pagkatapos, binago niya ang paraan niya. May naging usapan ba tungkol doon sa korte o naging diretsahan ng ito? Alam mo na, ginawa ko ito, ginawa ko yon. Oh, Angelet, napaka-clinical, gaya ng sinasabi nila ngayon. Ito ang mga paratang laban sa'yo. Naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan ko. At kung paano niya sinagot, Anjanette, alam mo, bawat tanong na ito ay parang umuorder ka ng pagkain sa restaurant at tinanong ka ng server kung ito talagang gusto mong orderin. At sasagot ka, oo, yan ang in-order ko. Ganun ka walang emosyon. Talagang diretsyo lang. Kaya pinag-uusapan mo ang pattern. Si Sandra Costilla, tulad ng sabi mo, ay biktima ng malupit na pagpatay. Hindi siya pinutol, pero iniwang nakakabahala ang katawan niya. May mga damit siyang nakasabit sa kanyang katawan at kung ano-ano pa. At pagkatapos, nagkaroon ng pagputol-putol sa 3 sumunod na biktima, kabilang na ang pagputol ng ulo. At pagkatapos ay dumating tayo sa Gilgo 4. Sila ang 4 na sex worker na natagpuan noong Disyembre 2010. Doon napagtanto ng mga pulis na may serial killer silang hinaharap at sinabi nila ito sa publiko. Kahit na may mga naunang bahagi ng katawan na natagpuan, hindi talaga naisip ng kahit sino, media, publiko o pulis, na magkakaugnay ang lahat ng ito hanggang sa natagpuan ang Gilgo 4. Nang imbestigahan nila ang Gilgo 4 sa Gilgo Beach na nasa timog na baybayin ng Long Island, doon din nila nadiskubre ang iba pang mga labi. Oo, ang kaso ni Sandra Costilla, gaya ng lahat ng pangpaslang na ito, ay malupit at kakilakilabot. Pero ang kaso niya ay mas nakakatakot pa. Alam mo, nabanggit natin kanina sa podcast kung paano minutila ang katawan niya. Nakakabahala at kakilakilabot talaga ang kasong iyon at marami ring ebidensyang elektroniko. Napag-usapan natin ang ebidensyang DNA dito, ang mga buhok na nag-ugnay kay Rex Herman sa mga pagpatay na ito. Pero meron ding ebidensyang elektroniko. Alam mo, ang kanyang cellphone ay nag-ugnay sa kanya sa mga krimeng ito. Pero marami ring ebidensya na sinabi ng mga piskal na nakuha at natuklasan nila na nagpapakita ng maingat niyang pagpaplano pagdating sa mga krimeng ito. At sa tingin ko, iyon ay nagdaragdag ng isa pang antas ng komplikasyon dito at ipinapakita nito kung paano niya pinag-aralan ito sa loob ng maraming taon. Ano ang opinion mo tungkol doon? Oo, ibinunyag ng mga taga-usig na yon na nagbigay sila sa depensa ng 100 at 20 terabytes ng ebidensya at 7,000 at 15 na pahina ng ebidensya. Kaya napakaraming ebidensya talaga, kaya nga sinabi ng abogado ni Rex Herman na si Mike Brown sa kanyang press conference pagkatapos ng pagdinig na mahusay ang ginawa ng prosecution. Ibig sabihin, mahirap talaga ang laban kung ang abogado ng depensa ay umaamin na magaling ang prosekusyon. Kaya pag-usapan natin ang mga burner phone. Masaya akong nabanggit mo yan dahil ang tanging mga detalyeng narinig natin tungkol kay Rex Herman na yung araw ay may kinalaman sa 3 sa Gilgo 4. Iyon ay hindi si Maureen Brainerd Barnes, pero may kinalaman ito. Sandra Costilla, hindi Sandra Castilla, pero 3 sa 4 na biktima ng Gilgo. Inamin ni Rex Herman na gumamit siya ng burner phone para akitin ang mga babaeng nagtatrabaho bilang sex worker gamit ang pangakong pera. At pinatay niya sila at binalot sa sako ang kanilang ulo, gitna ng katawan, pati na rin ang kanilang mga binti. At iyon lang ang tanging totoong pag-amin sa mga detalye na nakuha namin mula kay Rex Herman na yon. Tungkol sa ibang ebidensya o Anjanette, matagal na nating alam na sinuri ng piskal lahat ng device niya at sinubukan niyang burahin ang maraming paghahanap. Pero alam nating nahahanap pa rin ito ng mga eksperto. Kaya natagpuan nila. Bukod sa marahas na pornografiya, nakakita rin sila ng halos parang mga checklist kung paano niya isasagawa ang mga pagpatay na ito. At isang listahan ng mga gagawin kung tutuusin na kailangan niyang kumuha ng ilang gamit. Sa susunod, siguraduhing mas malakas ang tama sa ulo niya. Talagang nakakabahala ang mga bagay na ito na tumutugma sa pinaniniwalaan ng mga piskal na nangyari sa mga biktima.
At kaya natuklasan din nila ang napakaraming digital na ebidensya sa kasong ito. Sa tingin ko, malinaw naman na wala naman talaga tayo sa isip niya. Pero sasabihin ko ito. Sinabi ni Mike Brown iyon ngayong araw. Para kay Rex Herman, isang ginhawa ito dahil matagal na niyang pasan ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi lang mula nang siya ay mahuli, kundi lalo na sa nakalipas na 3 taon. Tandaan, siya ay halos 3 taon na nasa halos lubos na pagkakabukod sa kulungan. Nasa selda siya ng 23 oras bawat araw, kaya ngayon, naiwan na lang siya. Ngayon, haharapin niya ang 7 habambuhay na sentensya at hahatulan sa Hunyo 17. Siya nga pala, inaasahan ni Mike Brown na magsasalita si Rex Herman sa panahon ng kanyang paghatol. At kaya, sa maraming paraan. Marahil isa sa mga dahilan kung bakit nakita natin ngayon ang ganitong ayokong sabihing pabaya, pero talagang parang normal lang. Parang, oo, ito ang inutos ko. Alam mo, ito, at direkta siyang sumagot kay Tierney. At hindi naman niya kailangan gawin yon dahil sumusubaybay lang si Mike Brown. Handa na lahat, pati ang sasabihin ni Ray Tierney kay Rex Herman. Kaya sinusubaybayan lang ni Mike Brown ang nasa pahina. At hindi tumingin si Mike Brown, pero si Rex Herman, kapag oras na para umamin siya, titingin siya mismo kay Ray Tierney at sasabihin, oo, ginawa ko yon. Yan ang ginawa ko. Kaya siguro, bahagi ng dahilan kung bakit parang walang pakialam ang dating niya ngayon, ay dahil matagal na niya itong pinag-iisipan. Ayon kay Mike Brown, ilang linggo na siyang naghahanda para sa araw na ito. Sana, kung gugustuhin ng mga pamilyang ito sa panahon ng paghatol, maririnig natin ang ilan sa kanila sa Hunyo. Dahil dito, magkakaroon sila ng pagkakataong magsalita sa korte at harapin ang lalaking pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Doon lang natin sila maririnig dahil ang araw na ito ay parang formalidad lang, isang clinical na proseso. Tulad ng sabi mo, parang, ginawa ko ito, oo, ginawa ko, ganun lang. Kristen Thorne, salamat sa pagsama. Pinahahalagahan ko ito. Salamat, Anjanette. Nagsalita si Suffolk County District Attorney Ray Tierney na nangguna sa pagbuo ng Gilgo Beach Task Force matapos baguhin ni Herman ang kanyang plea. Pinalibyutan siya ng mga kapamilya ng mga biktima. Ang akusadong ito ay namuhay kasama natin, nagpapanggap bilang isang normal na ama sa suburb. Ngunit sa katotohanan, matagal na niyang pinupuntirya ang mga inosenteng babae para patayin. Tinukoy niya ang mga babaeng ito, inakit sa Nassau County, pinatay at iniwan ang mga bangkay nila sa Suffolk County. Akala niya na sa pagpatay sa kanila, mapapatahimik niya sila habang buhay at makakalusot sa pagpatay. Pero nagkamali siya dahil ang mga biktima, ang mga babaeng ito ang tumangging manahimik. Una, nabasad ang katahimikan nang lumabal ang mga pamilya ng biktima para sa kanilang mahal sa buhay. At nanawagan ng hustisya. Sa bawat pamilyang patuloy na naghahanap, naghihintay at kumakapit pa rin, pakiusap, huwag mawalan ng pag-asa. Kahit mukhang imposible, kahit lumilipas ang mga taon at lalong bumibigat ang katahimikan, magpatuloy lang kayo. Mahalaga ang mga mahal ninyo sa buhay. Hindi sila nakakalimutan, darating din ang sagot balang araw. Sa wakas, para kay Maureen, ang tanga kong binitiwan ko sa iyo noon ay simple lang. Pasensya na. Hindi ako titigil sa paghanap ng hustisya para sa iyo. Sa bawat taon, bawat pagsubok, bawat tanong na walang kasagutan. Palagi kitang dala, tinupad ko ang pangako ko. Ngayon, natupad na ito. Nahanap ng hustisya ang daan sa'yo. Hindi pinatahimik ang tinig mo o nakalimutan ang kwento mo. Ang buhay mo ay mananatiling higit pa sa trahedyang kumitil sa'yo. Hindi ito katapusan, kundi paalala na nananatili ang pag-ibig, nagtatagumpay ang katotohanan at hindi nawawala ang pag-asa. Dahil kahit sa pinakamadilim na sandali, makakahanap pa rin ng daan ang hustisya. Si Rex Herman, serial killer in Gilgo Beach, ay hahatalan sa Hunyo. Mag-uulat ang Law and Crime tungkol sa pagdinig. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama at sana ay alalahanin natin ang mga biktima sa kasong ito at sa iba pa. Kita ulit tayo dito next time!